Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon, please turn with me to 1 John chapter 4 verse 1 hanggang sa verse 6. 1 John chapter 4 verse 1 hanggang sa verse 6. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat espiritong hindi ipinahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan. Na kayo'y sa Diyos, mga munting anak, at inyong dinaig sila sapagkat siyang nasa inyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya tungkol sa sanlibutan, ang kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. Kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin at ang hindi sa Diyos ay hindi nakikinig sa amin. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Now, sa ating kapanahunan ngayon na marami talagang false teachings na kumakalat po, marami pong mga deceivers sa ating kapanahunan ngayon. There is really a demand for robust discernment. There is really a call for the people of God to have strong conviction and to have a deep love for the truth. Ang konteksto po nito, si Apostle John ay sumulat sa kaniyang mga kapatiran na tinatawag po niyang little children. At in-address po ni Apostle John ang isang panganib na kinakaharap ng mga tao ng Diyos. At ano itong panganib na ito? Ang paglalaganap ng mga maling katuruan. Hindi na po ito bagong problema. It plagued the church just as it saturates our world today. It plagued the church during the time of the Apostle John in the first century. At ito pa rin po yung plague na kinakaharap ng iglesia sa kapanahunang ito. Kaya nga si Apostle John sa kaniyang katangian ng pastoral warmth ay hindi talaga niya ipinagkaila ang pagsabi ng matibay na katotohanan sa kaniyang mga readers. So ang purpose po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon sa gabing ito ay upang maunawaan natin ang urgent command, ang urgent utos ni Apostle John that we will test the spirits. Subukin daw natin ang mga spirits to grasp the fundamental criterion of this teaching. At ano yung criterion? The truth about Jesus Christ, Christology. At tayo ay magkaroon ng kalakasan in our resolve na manindigan sa katotohanan laban sa lahat ng uri ng espiritual na panlilinlang, gayong nalalaman po natin na ang espiritu ng katotohanan ay nananahan sa bawat isa sa atin. Meron pong 5 bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Bihira lang po itong mangyari, pero 5 po ang bahagi ng ating pag-aaral sa gabing ito. Unang bahagi, at dito po tayo dumako sa unang punto, naway tulungan tayo ng ating Panginoon. There is an urgent command. Ano ba sa Tagalog yung urgent? Yung command na dapat sundin na ngayon na kaagad. Gagawin na natin. Urgent kaagad. So there is the urgent command. At ano po yung urgent command na binigay po ni Apostle John sa verse 1? Nasubukin po natin ang mga espiritu. Verse 1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanlibutan. Subukin. Hindi po ito casual na engagement natin, pero talagang upuan natin, pag-aralan po natin, i-consider po natin. Yun ang ibig sabihin ng subukin. Sabi po ni Apostle John, do not believe every spirit. In-address niya ang kanyang mga readers as beloved. At nitong affectionate na pagbubukas ni Apostle John sa chapter 4, bilang espiritual na ama, nakikita po niya ang panganib
and he really feels so compelled to protect his children. Ito po ay tinatawag na pastoral love. Hindi po niya pinagtatakpan ang katotohanan, bagkus ay inihahanda niya ang mga kawal para sa katotohanan. Sabi po ni John Piper, love doesn't protect from truth, it equips for truth. And this is what the church does. This is what the under-shepherds, the pastors of the churches, this is what we ought to do, na iingatan ang kawal at i-equip para sa katotohanan. So, isipin po natin, meron pong pastol, literal shepherd ng mga tupa with his flock. Ang mabuting pastol ay hindi lamang po niya pinapakain ang kaniyang mga tupa. Iniingatan din niya ang kaniyang mga tupa. Pinuprotektahan din niya ang mga tupa mula sa mga lobo or laban sa mga lobo. So, the shepherd does not only feed the flock, but the shepherd also protects the flock. Yun po ang attitude ni John the Beloved. Hindi lang niya pinapakain ang tupa ng katotohanan ng salita ng Diyos, kundi iniingatan din ang tupa mula sa mga bulaang katuruan. So there is really the mandate for the people of God to discern. Ang sabi dito, but test the spirits to see whether they are from God. Ang salitang test ay galing po sa Greek word na dokimachete. Hindi ito casual glance na talagang tiningnan mo lang siya, mabilisan. No, pag sinabing check, hindi ito casual na pagtingin, but it is really an active, critical examination. Mabusisi talaga. Katulad ng isang platero na talagang tinitingnan niya yung hikaw o yung relo kung tunay ba ang ginto. Tinitest. Dinadaan po sa laboratory. Ang ibig pong sabihin nito, ang mga tao ng Diyos ay hindi dapat maging gullible. Dapat tayo ay katulad ng mga Bereans, na kahit si Apostle Paul na po ang nangaral, hindi po sila naniwala kaagad. They search the scriptures and the Bible describes them as more noble than the people of Thessalonica. There are churches na allergic sa Bible study, allergic sa mga Sunday school na mabusisi na pag-aaral ng salita ng Diyos. What do they want a church for? Events center? In fact, marami pong mga local church na nire-reduce nila ang church ministry as events, organization or organizing events. And they reduce Lord's Day worship into a variety show. Na marami pong mga pakulo, maraming mga, kung sa Bisaya pa, pasundayag, maraming mga entertainment. Now, the church will become so gullible kung hindi tayo founded sa katotohanan. We are not to be gullible. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, the true Christian is not a credulous person. Hindi daw pabaya, hindi careless. The true Christian is the most discerning person in the world. And may it be said of all of us. Ang reason, bakit kailangan po nating maging meticulous? Bakit kailangan nating maging mapagmatiyag? Ang reason na binigay po ni Apostle John, because there have been many false prophets na lumalaganap na sa mundo ngayon. Marami pong mga false prophets. For many false prophets have gone out into the world. And this is a very humbling reality. Ang mga false prophets, hindi lang po sila yung tipong nagkamali lang sa detalye ng doctrine na pwede namang i-correct dahil nagkamali lang. No, ang mga false prophets, mga alagad talaga ni Satanas ang mga yon. Intended to deceive the souls of people. They are hostile to God. Hindi lang ito differing opinions. It's about spiritual warfare. It's about spiritual warfare. So wala po talagang pagkakaisa ang mga evangelicals or tunay na Christians with those who teach that justification is by faith plus works. Di ba? Justification by faith plus works? No. Wala tayong pakikiasa. Kaya very disappointing na merong isang prominent theologian na pumirma sa tinatawag na ECT, Evangelicals and Catholics Together. Talagang very disappointing kasi yung pumirma noon, wala daw difference ang Christian with Catholicism. Hindi po yan totoo. We are teaching justification by faith alone apart from works.
But the Council of Trent condemns justification by faith alone. Ang naniniwala daw ng justification by faith alone, let him be accursed. So there is really no point of unity between the people of God and those who proclaim antichrist doctrine. Nakuha po natin. Sabi pa ni Thomas Brooks, error is not a mere peccadillo. Ang ibig sabihin ng peccadillo is yung mga light matter, hindi seryoso, magaan lang. No, error is not a mere peccadillo. It is a pernicious poison. Ang ibig sabihin ng pernicious is deadly poison, fatal poison. It is a pernicious poison, a soul-destroying plague, a damnable delusion. Kaya nga, ano ba ang foundation ng ating discernment? Kasi test the spirits. Ano ang ating instrument for our discernment? Test the spirit. Yun ang sinasabi. Ang ating foundation for discernment is sola scriptura. Sola scriptura. Scripture alone. While the Apostle John ay magbibigay siya ng specific text or specific na test, the underlying principle is foundational. All claims of divine revelation. Ang ibig sabihin, ito ang sabi ng salita ng Diyos, ito ang turo ng Diyos, lahat ng claim ng divine revelation, lahat ng teachings na kunyari ay galing sa Biblia, lahat ng ating spiritual experiences, anuman ang karanasan natin, kailangang masuri natin, matest sa pamamagitan ng immutable Word of God. Lahat naman po tayo ay merong experience. Di ba? Na naginip ka, at ginagawa mong parang sign yung panaginip mo na tutuparin na ng Panginoon ang hinihiling mo. So parang, ano bang sinasabi ng Biblia? We are no longer in the age of signs and miracles. Wala na. All of them have already ceased. We already have the Word of God, ang salita po ng ating Panginoon. So it's really sola scriptura that is the foundation of our discernment, at ang lahat po ng ating karanasan, lahat ng turo na ating natanggap must be judged by the immutable Word of God. Please turn to Isaiah chapter 8 verse 20. Ang sabi po ng Isaiah chapter 8 verse 20, ang sabi dito, to the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because they have no dawn. Kung hindi daw sila magsasalita ayon sa salita ng Diyos, they have no dawn. Wala silang pag-asa. At yun din naman ang nasa ating Confession of Faith. Chapter 1, paragraph 10. Ang sabi po dito, the supreme judge by which all controversies of religion are to be determined, and all decrees of councils, opinions of ancient writers, doctrines of men, and private spirits are to be examined, and in whose sentence we are to rest can be no other but the Holy Scripture, delivered by the Spirit, into which Scripture so delivered, our faith is finally resolved. Ang ibig sabihin, kahit respected author mo pa, paboritong author mo pa ang nagsabi niyan, hindi yan ang final authority. Yan ang sabi ng chapter 1, paragraph 10 ng ating Confession of Faith. Kahit sino mang prominent figure in the past or favorite author mo, hindi siya ang final authority. Lahat ng sasabihin niya ay kailangang i-test sa banal na kasulatan. Kahit si Charles Spurgeon pa yan, kahit si Martin Lloyd-Jones pa yan, we do not take their words at face value, but we scrutinize their words, we test their words according to the Scriptures. So sola scriptura. Ang tanong dito, masipag ka bang nag-aaral ng Biblia mo? And do you measure everything you hear? Or basta-basta ka lang maniwala sa mga social media, podcast, and even from this pulpit or even from this platform? Basta ka lang naniniwala nang hindi mo kinukonsult ang Bible? This is our challenge. Not because it's Pastor Jeremiah or Brother Jeremiah preaching, but it's the Word of God. Test the preaching by the Word of God. And that leads us to the second point. Meron pong litmus test. This is the litmus test, the second point of our meditation tonight. Merong specific test na binigay si Apostle John upang ma-detect natin kung ang isang tao ay antichrist ba or hindi.
Now, meron pong positive identifier. Ano bang positive identifier nito? Verse 2 ng 1 John chapter 4 sa ating teksto. What is the positive identifier? Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ano? Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Kristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. So pag sinabing naparito sa laman, spirit of the Antichrist. Pag sinabing spirit, ito yung doctrine na nagpapa-animate sa atin. Ito yung doctrine na nagda-drive sa atin. So what is the spirit working among preachers, reformed preachers, or faithful preachers? What is the spirit working as they teach? The spirit working in them is the truth of the Word of God, the doctrine, the gospel, the undiluted gospel. So ang spirit, ang ibig sabihin nito, this refers to the animating influence, the core doctrine of a teacher or movement. At ano yung specific test? Test rather. Ang sino mang nagsasabi or nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman or naging laman ay sa Diyos. Has come in the flesh. Naparito sa laman. And this is really a very crucial phrase. Dahil ito ay nagsasalita patungkol sa tunay na incarnation ng walang hanggang anak ng Diyos. Incarnation. Ang walang hanggang anak ng Diyos, Haring kataas-taasan, the Lord of all, the Creator of the universe, ay naging laman. Hindi po siya laman before. Jesus Christ, the Son of God, was a pure spirit before. Hindi siya naging laman before, but He became flesh in the incarnation. Nag-assume po siya ng human nature, pero hindi po nawala ang kaniyang pagiging Diyos. This is the hypostatic union. Dalawang natures, dalawang katangian sa iisang persona. Fully God and fully man, united in one glorious person. This is the hypostatic union. Christology, isa sa mga litmus test na binigay po ni Apostle John in order to detect those who are antichrist and those who are not. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At anong nangyari sa Word nito, who was with God and who was God? Ang nangyari po, verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Kaya kung pakinggan po natin ang one-eyed preacher, pag sinabing one-eyed preacher, literally, isa lang po talaga ang kanyang mata. I'm talking about Christmas Evans. Yun po ang kanyang pangalan. Ang sabi po niya, the incarnation of Christ is the grand miracle, the center of all wonders. It is the pivot upon which the whole of redemption turns. The whole of redemption turns. Bakit po? Kung walang incarnation, walang redemption. Dahil sinasabi naman po na kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. Kaninong dugo? Wala pong dugo natin na magka-qualify dahil marumi ang ating dugo. Di ba? So, talagang ang kaligtasan natin ay nakaangkla sa incarnation. Kasi ang anak ng Diyos ay hindi na natiling espiritu lang, kundi siya ay naging tao, naging laman. Dahil siya ay naging laman, qualified na po siya na magligtas sa mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Dahil nagkaroon siya ng laman, naging laman siya, meron ng dugo na dumanak. Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Yun ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. That is the positive identifier. The incarnation. Yun ang positive identifier. Diyos na naging tao na hindi nawala ang pagiging Diyos. That's the positive identifier. The negative identifier, in order to detect a person, if he is the Antichrist, ay nasa verse 3. Sabi po dito, at ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nasa sanlibutan na. So what is the negative identifier? He who does not confess Jesus. Nang ibig pong sabihin ay hindi talaga nagpapahayag patungkol sa kanyang full identity as God incarnate. God incarnate, that's what the Lord Jesus Christ is. Lahat po ng teaching na nagdi-diminish sa tunay na divinity of Christ or deity of Christ
or nagdidiminish sa kanyang true humanity or anumang teaching na pinaghihiwalay ang dalawang nature ng ating Panginoon. Imbis na nagtuturo ng hypostatic union, 100% God and 100% man. All of these false teachings fall under this condemnation that they are antichrist. Now, ano-ano ba ang mga contemporary examples? Jehovah's Witnesses, they deny Christ's full deity. Naniniwala sila na si Kristo ay Diyos pero maliit na Diyos. Because He is a created being. Nilikha daw si Kristo. He is a created being. He is God, but He is not Almighty God. Si Jehovah lang daw ang Almighty God. He is just a created being, and little do they know that if we are going to base on language study, Jesus and Jehovah are one. Jesus is the Jehovah. Now, Mormonism, mga Mormons, pinapalitan po nila ang unique na katauhan ng ating Panginoon. Siya daw ang spirit brother of Lucifer. Kapatid daw si Jesus ni Lucifer. Tingnan mo ng mga yan. And according to Mormonism, humans can become gods. And if you will follow faithfully the Mormon doctrine, you will become God with a planet of your own. Di ba? Now, meron pong mga INC, Iglesia ni Manalo. That group explicitly teaches that Jesus Christ is purely a man. It denies the divinity of Christ. May mga New Age movement or Eastern religions, they reduce Jesus to a great teacher. Katulad ni Nicodemus. They reduce Jesus to a great teacher. Buti na lang inaresto si Nicodemo ng ating Panginoon. They reduce Jesus to a mere teacher, not the unique incarnate Son of God. And then we have the liberal theologians, liberal theological perspectives. Minimize po nila ang supernatural. Hindi daw totoo na si Kristo ay naghimala, gumawa ng mga milagro. Mai-explain daw yun ng lahat ng scientific explanation. Wala naman talagang milagrong nangyari sa feeding of the 5,000. Ang miracle daw doon is the miracle of love na nagtagumpay laban sa miracle of selfishness. Kasi ang mga tao ay nagdadamot sa kanilang mga baon, ayaw daw ipalabas ang kanilang baon, at nung nakita nila na ang bata ay nagpalabas ng 5 tinapay at 2 isda, nahamon daw, na-touch daw ang mga tao, nilabas din daw nila ang kanilang mga baon. So nagkaroon ng abundant supply of food, nagtagumpay ang miracle of love over greed and selfishness. Nung nakita nila ang bata, the 5,000, bukod pa sa mga babae at mga bata, the 5,000 of them, nakita nila yung bata na gumawa. Gaano ba kahigante ang bata na nakita ng 5,000, almost 15,000? You see, nung nakita daw nila ang bata, ginagawa tayong bubo ng mga liberal theologians na ito eh. Nung nakita daw nila ang bata na naglabas ng kaniyang baon ng tinapay at isda, nilabas na rin daw nila ang kanilang baon. So merong big screen, wide screen, na nakita ng 15,000 people more or less, yung batang iyon na nagpalabas ng kanilang baon. They are really making a fool out of us. But the Bible simply tells us that it is the spirit of the Antichrist. Ang Antichrist ay hindi lang future figure. Totoo po na meron pong the Antichrist na paparating. Pero ngayon ay marami ng Antichrists. The unbroken spirit of Antichrist na kumikilos sa lahat ng mga false teachers na nagtuturo ng ibang Kristo at hindi ang Kristo ng Biblia. Pakinggan po natin si James Smith. There is a spirit abroad in the world that denies the Christ of God. It is a spirit of enmity against the cross, against the blood, against the sovereign grace of God in redemption. So, naunawaan mo ba ang mga specific errors ng grupo na ito? Are you equipped to articulate the biblical truth of Christ's person? We must be clear about who Jesus is for us to truly confess Him. Ang naniniwala na si Kristo ay makikinig sa kanyang nanay, kaya kung tayo ay lumapit sa kanyang nanay, sigurado tayo na matutugunan ang ating prayer kasi ang nanay ang magdasal para sa atin sa kanyang anak at hindi matatanggihan ng anak ang kanyang nanay. Any person who believes that kind of Jesus is an antichrist. Bakit po ba? That's not the Christ of the Bible. That is the Christ of their own imagination. Ang tunay na Kristo ng Biblia ay gustong ipauwi si Jesus dahil nag-worry sila kay Jesus. At merong nagpasabi kay Jesus, see, your mother and your brothers are here.
At ang sabi po ng ating Panginoon, who is my mother and who are my brothers and sisters? Look, tinuro niya ang mga disciples, they are my mother, my brothers, and my sisters. Meaning to say, wala pong palakasan. Di porkit nanay or kapatid, wala pong palakasan. Kaya nga si James na half-brother ni Jesus at si Jude na kapatid ni James na half-brother din ni Jesus, sa pagpapakilala po nila ng kanilang liham, hindi po nila sinabing brother of the Lord. No, ang kanilang pagpapakilala is servant of the Lord. In the case of Jude, na kapatid ni James, na kapatid din ni Jesus, half-brother, Jude, the servant of the Lord and the brother of James. Yun po talaga ang pagpapakilala nila. Kasi ang ating ugnayan kay Kristo ay hindi po naaayon sa laman, kundi naaayon po sa Espiritu. And that leads us to the third point. The believer's assurance and source of victory. And by the way, yung kailangan kang dumaan sa nanay para tiyak ka na i-accommodate ng anak kasi dumaan ka sa nanay, that's not the Christ of the Bible, because the Christ of the Bible says, "Come unto me, all of you who are weak and are heavy laden, and I will give you rest." The invitation is direct. Come unto me. Di ba? Hindi yung tipong dumaan ka pa sa aking nanay. Wala pong ganun. Pangatlong punto, the believer's assurance and source of victory. Ano ang ating source of victory? Verse 4, little children, you are from God and have overcome them. Now, matapos po ang stern warning patungkol sa Antichrist, patungkol sa mga false teachers, sinasabi po ni Apostle John, victory is not by human strength. Ang victory po is not about intellectual prowess or rhetorical skill or debating skill. Victory comes wholly from God. He is the greater one within. Di ba sinabi po ng ating teksto, greater is He who is in you than he who is in the world. For he who is in you is greater than he who is in the world. Sino ba ang nasa iyo? Ang banal na Espiritu na nananatili sa lahat, sa bawat mananampalataya. Yun ang ipinaliwanag sa Romans chapter 8 verse 9 to 11. He is the Spirit of Christ. At sino ang nasa sanlibutan? Wala nang iba kundi si Satanas, the God of this world, ayon sa 2 Corinthians 4:4, na si Satanas po ang nag-energize sa Antikristo. He energizes the spirit of the Antichrist. At ano ang pagkilos or ano ang gawa ng banal na Espiritu? It is the Holy Spirit who regenerates. It is the Holy Spirit who opens our eyes to the truth. Ang banal na Espiritu din ang tumutulong sa atin upang ma-discern natin ang mga errors. At ang banal na Espiritu ay nagpipreserve sa atin kay Kristo. And therefore, our overcoming the world is the mighty work of God. Kaya sa Kanya po tayo magtiwala. Ayon pa kay John Owen, the Holy Spirit is the immediate, efficient cause of all saving grace. That's right. Dugtong pa niya, and the effectual principle of our sanctification. Without Him, ibig sabihin the Holy Spirit, we can do nothing. Ikaw ba ay umaasa sa banal na Espiritu para sa discernment? Do you recognize ng ability mo to stand up for truth ay hindi nanggagaling sa iyo, kundi nagmumula sa banal na Espiritu? This should humble us and fill us with confidence. Pang-apat na punto, the world's origin and response. Ano ba ang pinagmula ng mundo at ano ang tugon ng mundo? Ang sabi po ni Apostle John, sila'y sa sanlibutan. Kaya tungkol sa sanlibutan ang kanilang sinasabi at pinapakinggan sila ng sanlibutan. So they speak worldly things at pinapakinggan din sila ng sanlibutan. Yung kanilang likas, yung kanilang allegiance, ang kanilang perspektibo ay nakaugat sa mundo. Very worldly perspective. The fallen system of this world is dominated by Satan. Ang kanilang message ay mula po sa mga worldly ideologies. Pride Month, LGBTQ movement, inclusivity. These are worldly ideologies, humanistic philosophies, appealing to unregenerate desires, acceptance, love and acceptance for all, inclusivity. It's a message that caters to fallen human nature, hindi po sa katotohanan ng standard ng Panginoon, which is ang kanyang salita.
At sino po ang nakikinig sa mga taong ito at yumayakap sa kanila? The world listens to them. Pinakikinggan sila ng sanlibutan. Ang bilis pong magpayaman gamit ang relihiyon, gamit ang maling paniniwala. Magturo ka lang ng cultic doctrine like ikaw ang mensahero, ikaw ang messenger, or ikaw ang sugo. And draw people to yourself. Abay, ang dami talagang kakagat dyan. Ang dami talagang kakagat because people are really drawn to human figures, worldly figures. But if you will teach salvation by grace alone, if you will preach not by man's effort, but by the grace of God alone, this is too heavy for the proud man to accept. And in fact, pride is celebrated sa ating mundo ngayon. Pride Month. This is a contemporary emphasis on Pride Month, and they often speak from the world. Meron namang healthy na pagtingin sa ating sarili. Biblically, meron naman biblical anthropology, like we are created in the image of God. That's a human dignity. Di ba healthy yan na pagtingin natin sa ating sarili? But yung pagtingin natin sa ating sarili, na tinataas po natin ang ating sariling kagustuhan, ang ating sinusunod. So that is idolatry, the worship of self. Ang ating sarili, ang ating piniplease. And this bypasses repentance. Repentance is talikuran ng kasalanan, no matter how darling they are sa ating puso. Repentance and conformity to Christ for self-affirmation. Ayon pa kay Martin Lloyd-Jones, the world always welcomes that which flatters it, and that which tells it is not so bad after all. Gustong-gusto yan napakinggan ng mga tao dito sa mundo. Nadidiscern mo ba ang spirit of the age? Are you listening to the world's wisdom or God's wisdom? That is a challenge para sa bawat isa sa atin. Panglima at panghuling punto. The ultimate discerning factor. Ano ba ang ultimate discerning factor? Listening to the scriptures, listening to the apostolic truth. Verse 5, ang sabi po dito, verse 6 rather, sabi po ng verse 6, and this is the ultimate discerning factor. Kami ay sa Diyos. Ang nakakakilala sa Diyos ay nakikinig sa amin. Apostolic teaching. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. So confident talaga si Apostle John na ang origin ng kanyang teaching ay mula sa Diyos. Kami mula sa Diyos. Kami ay sa Diyos. Ang kanyang apostolic message ay nagmumula sa Panginoon, that their teaching is God's truth. At ito po ang tunay na test ng spiritual birth. Ano ang tunay na test ng spiritual birth? Nakikinig sa turo ng mga apostol. Ibig sabihin, nakikinig sa turo ng Biblia. Sabi dito, whoever is not from God does not listen to us. Diba? Ang sinasabi din ng ating Panginoon sa John 10:27, my sheep hear my voice. So ang hindi tupa ni Kristo ay hindi talaga nakikinig ng kanyang boses. A genuine reception, pagtanggap sa salita ng Diyos at pagpapasakop sa katotohanan ng banal na kasulatan, particularly the gospel. Ito ay ebidensya ng regenerating work of the Holy Spirit. And conversely, ang pagtangging makinig at unawain ang ebanghelyo or sundin ang salita ng Diyos, nagpapakita na ang espiritu na kumikilo sa kanila is the spirit of error na nagbubulag sa kanilang isipan. Ayon pa kay Jonathan Edwards, the gospel is a light to them that sees it, but a blinding darkness to them that refuse it. Ang gospel daw ay liwanag sa mga nais na makakita nito, pero nakakabulag na kadiliman sa mga tumatanggi na makakita or makaunawa nito. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. So, meron pong ultimate dividing line. At ang ultimate dividing line at ang response mo sa katotohanan na naipahayag sa iyo. Sa katotohanan na faithfully na pinuproclaim ng mga lingkod ng Diyos, ng mga apostle, at na preserbar po sa banal na kasulatan. Do you truly listen to God's word?
Ang puso mo ba ay open and submissive sa authority ng salita ng Diyos, sola scriptura, or pick up ka lang, pinipili mo lang yung mga verses na gusto mo, yung mga verses na ayaw mo, ayaw mo ngang paniwalaan. And this is the clearest indicator of where your spirit truly lies. Is the Spirit controlling you, the spirit of the Antichrist, or the Holy Spirit? So, nakikita po natin ang loving na babala ni Apostle John. Ang crucial test of Christology, Jesus Christ come in the flesh. And the indwelling Spirit as our source of victory, nakita po natin. And the worldly origin of false teaching and the ultimate test of truly listening to God's Word. Ano ba ang ating application? Naway maging masipag tayo sa banal na kasulatan. Let us immerse ourselves in the Word of God. Let it be the lamp to our feet and the light to our path. Manalangin po tayo sa karagdagang discernment. Hilingin po natin sa banal na Espiritu na i-sharpen ang ating spiritual senses. And then, pangatlong hamon sa atin is that ipahayag natin ang tunay na Kristo. Tunay na Kristo, hindi peke. Let us boldly, unapologetically confess Jesus Christ as truly God and truly man, our only Lord and Savior. At gwardyahan po natin ang katotohanan, ang standard. Be vigilant against every spirit that denies, diminishes, or distorts the person and work of our glorious Redeemer. Marami pong mga churches. At ang pinakamalaking grupo ay kasama dito. They have a different Jesus. They even have a different Mary because their Mary is not the Mary of the Bible. Their Mary is a goddess, a supernatural deity na itinuturing nilang omniscient, na nakikinig sa prayer mo, na unawaan yung Tagalog, Bisaya, Ilocano mo. So omniscient sa lahat ng mga languages. That is something that only God can do. So they have an unbiblical Jesus. They also have an unbiblical Mary. But the focus of our faith is Jesus Christ. Let us be vigilant against every spirit that denies, diminishes, or even distorts the person and work of our glorious Redeemer. And final assurance po natin, alalahanin po natin, si Kristo na nasa atin, ang Diyos na nasa atin, is greater than He who is in the world. Kaya nga ang ating victory is secured in the Lord Jesus Christ. And therefore, tayo ay tumindig sa katotohanan para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa kadalisayan ng kanyang iglesia at para sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo. Siguraduhin mo na ang Kristo na pinaniniwalaan mo, pinananaligan mo ay Kristo ng Biblia. Siguraduhin mo. At papaano mo masigurado, matiyak, search the scriptures, saliksikin mo ang banal na kasulatan. Narinig mo na ang tunay na Kristo na maaring salungat sa Kristo mo. Search the scriptures. This is really the challenge. And see to it whether Jeremiah's preaching is true or not. If it is found true, itapon mo ang kamalian at ang kasinungalingan at yakapin mo ang katotohanan because the truth will set you free. Gawin mo ito ngayon, kaibigan. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po, O Diyos, sa mensahe ninyo sa gabing ito. Salamat dahil si Kristo ang Diyos na naging tao na hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos. Nagkaroon siya ng buto at laman, katawan, blood that was shed on the cross of Calvary for our redemption, for our salvation. Salamat po, O Diyos. At naway ang mga wala pa kay Kristo ay wag na nilang ipagpabukas pa. Naway ngayon na ang araw ng kanilang kaligtasan. At ang bawat isa sa amin, palaguin po ninyo kami sa aming pagsaliksik sa inyong banal na kasulatan. Palaguin po ninyo kami, bigyan ninyo kami ng desire, ng gutom at uhaw, o aming Panginoon. Salamat sa inyong gawain, salamat sa inyong salita sa buong araw na ito. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.